Merong ipinost nung isang araw, di ko alam kung Facebook page ba nila o basta social media account ng Presidential Communication Office, Office of the President. Si Acting Secretary Dave Gomez ang parang kinukot doon o baka siya ngayon. Di ko alam kung AI yun o kung ano. Ang kanyang sinasabi at paliwanag, sa pagpasok daw ng bagong taon, marami raw na kakasuhan at pananagutin, makukulong, parang ganon. Kaya niya nagsagot siya ng ganon dahil sa tindi ng tanong at batikos ng maraming sektor ng ating lipunan na hindi nangyari yung bago magpasko, may makukulong na politiko at malaking tao dahil sa korupsyon. Walang nangyari. Kahit sinabi ng Pangulo, sinabi ng Public Works Secretary, Department of Justice, ICI at Ombudsman, walang nangyari. Magbabagong taon na, wala pang nakulong na politiko. Meron, kontraktor, engineer, yun lang, maliliit na tao. Ang gusto ng mamamayan, politiko, congressman, senador, dati at incumbent. Hindi nangyari. So dahil sa batikos ng maraming sektor, kahit ang mga mamamayang Pilipino ay naghahanap, kahit ang Marcos loyalists, kahit ang silent majority ng mga Pilipino sumusuporta sa ating administrasyon, nagtatanong, ano nangyari? Bakit walang nakulong? So nanahimik sila ng ilang araw. Biglang kahapon yata o 2 days ago, meron akong nabasa, pero ayaw ko na ipakita. Nakakatawa lang eh. Eh na nga, next year daw marami, sigurado raw marami. Naniguro na naman kayo, huwag kayong siguraduhin, gawin na lang ninyo. Huwag na kayong gumawa ng propaganda, press release o statement na manghuhula at aasa na naman ng tao. Kailangan ang communication ng Office of the President, konkreto ang paliwanag, nangyayari na at siguradong mangyayari. Hindi na nga nangyari ang sinabi eh. Tapos sasabihin nyo, sa susunod na taon, abay natural, lang namang matapos ang 2026, wala kayo na ipakulong. Lumayas na kayo sa gobyerno. Hindi na kailangan ng taong bayan pag wala kayo na ipakulong pag natapos ang 2026, isang taon yun eh. Ngayon, ang isa pang basihan doon, kaya natatawa ako. Kasi ang nabanggit doon eh, doon sa pinost na yun ng PCO at si Gomez ang kinukot yata, at parang si Gomez yata ang naglabas ng statement. Na, bakit kinumpara niya, noon daw panahon ng PDAP na police case, 1 taon daw bago nagka-arestuhan. 1 taon daw bago nakulong yung mga dapat makulong. Ay, laki naman ho ng pagkakaiba noon. Noong panahon ni Napoles, hindi ganong karami ang gising sa katotohanan, hindi ganong karami ang complainant na lumabas at nagalit, hindi ganong karami ang mga nagrally kaliwat kanan dahil nagalit sa korupsyon. Ibang-iba ang korupsyon noon, although yun ay korupsyon pa rin. In other words, si Napoles lang at iilang senador ang nabanggit doon. Si Sirang Enrile, Jinggoy at saka Revilla. Yun lang naman eh. Di ba? At saka noon, ang presidente noon ay si Gloria Macapagal Arroyo. At namatay ng presidenteng Noynoy Aquino. Wala namang sinabi si Gloria noon. Wala namang sinabi si Aquino noon. Bago magpasko may papakulong. Bago matapos ang taon may papakulong. Wala. Yun ang malaking pagkakaiba, Mr. Gomez. Corporate media ka kasi hindi mo alam yung political media eh. Okay? Yun ang malaking pagkakaiba. Pangalawa, meron ka bang nakitang malalaking rally noong mga panahong yun? Under pressure ba ang gobyernong Arroyo at Aquino sa taong bayan dahil sa dapat magpakulong ng mga politiko? Hindi. Hindi ganun kaingay ang civil society. Hindi ganun kaingay ang maraming Pilipino sa buong mundo, not only in the Philippines o Metro Manila. Nung panahong yun, ang laki ng pagkakaiba. Nung bang panahong yun, minakita tayong daan-daang milyon cash sa lamesa, pinagparti-partihan, pera ng taong bayan? Wala. Walang perang ebidensya ng panahong yun. Puro lang akusasyon, puro paratang, investigasyon, at minakulong din. Pero late na. Tama, inabot na mahigit na 1 taon bago nagpakulong. Kaya iba yun. Ito ngayon, na pumutok na korupsyon, ang nagpaputok ng korupsyon ngayong panahong ito si Pangulong Marcos sa State of the Nation Address ng Pangulo noong July 28. Nasaan ka ba, Gomez? Tulog ka ba ng mga panahong yon? Ang presidente ang nag-expose ng katiwalian nung PDAP
Port Barrel, Napoles, tahimik si Gloria Macapagal Arroyo na siyang Pangulo, idinidinay pa nga niya yung korupsyon. Pero lumabas na ang totoo. Pagpasok ng Aquino administration, kinasuhan at pinakulong yung mga dapat makulong. Ganon nangyari. Dito, si Pangulong Marcos ang umamin na may korupsyon. Si Pangulong Marcos ang nangako magpapakulong ng mga politiko. Siya rin ang nagsabing walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido, lahat mananagot. O Mr. Gomez, alam mo na. Hindi mo alam. Eh pagkaganyang hindi mo alam ang background ng mga nangyayari noon ngayon, ay talagang sablay ang communication ng Office of the President. Kaya yung statement mo, nilabas mo sa social media ng isang araw, pampagalit lang ng mga taong naghahanap ng katarungan. Garbage na statement yung sinabi mo. Para ka rin politikong nangako. Next year, marami kukulong. Hindi na namin kailangan yun. Nasabihin, gawin na lang yun dapat. Yung press release mo, statement mo, pambobola lang. Kumbaga sa sugat, band-aid, solusyon yung dala mo. Hindi makakagaling. Nakakahapdi lalo, nakakagalit lalo. Yan ang aking opinyon at reaksyon sa iyong mga pinaggagawa. Ang trabaho mo, hindi makipagtunggali. Ang trabaho mo, magpakalat ng tamang impormasyon kung anong ginagawa ng Pangulo. Ipaliwanag nyo bakit hindi nangyari ang pangako. Huwag niyong pagtakpan. Sabihin nyo ang totoo. Dahil ang communication ng Office of the President, pag nagsinungaling, hindi nagsabi ng totoo, kayo ang masisira. Hindi naman kayo ang masisira. Hindi ikaw. Sino ka ba naman? Ang masisira ang Pangulo. Dahil ang Pangulo ang nakataya. Kaya dapat ang pagpapaliwanag niyan konkreto, detalyado, walang bulahan, walang pangako, walang tsubibo, walang budol. Dapat ganon. Issue lang. Ang topic na ito at opinion na ito, suggestion na ito at pagtatalakay na ito base doon sa inyong ilabas. Alam nga namang i-delete mo yan. Eh sa inyo talaga yan. Communication yan. PCO ang ginamit nyo eh. Huwag ganoon. Hindi nakakatulong yan. Para ka namang DDS. Mahilig mambudol. Huwag kayong mambudol. Kung anong totoo sabihin nyo, matatanggap ng tao. Pero pagtakpan ang mali, hindi yan katanggap-tanggap. Alam ko gusto ng Pangulo talagang managot ang dapat managot. Yan ang sundan nyo. Paanong nangyari? Paano nangyari? At ano ang dapat mangyari? Hindi yung political statement. Sa susunod na taon, maraming makukulong. Sa susunod na taon, tapos kukumpara mo pa dun sa Gloria Arroyo administration at ng Napoles case. Malayong malayo. Magkaibang-kaiba ang senaryo at kaganapan nung panahong yon kaysa ngayon. Iba ang korupsyon noon kaysa ngayon. Ngayon mayroong libo-libo, daan-daang milyong nakalatag. Pera ng bayan, sa table, pinagparti-partihan. May umamin na kontraktor at engineer. Noong araw, wala namang umaamin eh. Ngayon umamin. Ang nag-expose na ng katiwalian, taga-gobyerno rin. Kaya Mr. Gomez, pasintabi na. Gising para hindi nakakatawa.